si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Nasa 47 sa 183 tumatakbo bilang senador ang idineklarang nuisance candidate ng Commission on Elections o COMELEC. Ito ay mga politikong naghain ng kanilang kandidatura para sa susunod na halalan sa May 2025. Ayon sa COMELEC, maaari pa rin iapilaan ng mga nuisance candidate ang desisyon. Samantala, nasa kabuuang 66 ang kasama sa partial list ng mga opisyal na kandidato sa pagkasenador. ₱2.5 million ang halaga ng abandonadong sigarilyo ang nakumpiska ng Bureau of Customs sa Cagayan de Oro. Ang balita at tunghayan sa ulat na ito. Patuloy ang kampanya laban sa smuggling ng sigarilyo matapos makumpiska ng Bureau of Customs o BOC Port of Cagayan de Oro ang 10,750 reams ng walang dokumentong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng ₱2.5 million. Ang mga sigarilyo ay natagpuan sa isang abandonadong 10 pulang container van na nakabiyahe sa isang 10-wheeler truck sa barangay Puntod, Cagayan de Oro City noong ika-24 ng Oktubre. Kasama ang Customs Intelligence and Investigation Service o CIIS at iba pang ahensya ng pulisya isinagawa ang operasyon matapos makatanggap ng impormasyon tungkol sa pagpasok ng mga iligal na sigarilyo. Dito nakumpirma ng Customs Examiner na ang container van ay may lamang 215 master cases ng modern brand na sigarilyo. Nakumpiska ito dahil nilabag nito ang Custom Modernization and Tariff Act dahil sa kawalan ng import commodity clearance mula sa National Tobacco Administration. Kabilang rito ay nakumpiska rin ang truck dahil sa pagsasakay ng smuggled na mga produkto. Pahayag naman ni BOC Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy ang pakikipagtulungan ng BOC sa mga ahensya nagpapatupad ng mga batas upang palakasin ang seguridad ng bansa laban sa mga iligal na produkto. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Nakipagkasundo si Finance Secretary Ralph Recto sa Asian Development Bank o ADB para sa isang proyektong magtatayo ng Climate Resilient Expressway sa kahabaan ng Laguna Lake na nagkakahalaga ng ₱181.2 billion. Layunin ng Laguna Lakeshore Road Network Project na mapaluwag ang daloy ng trapiko at mabigyan ng proteksyon laban sa pagbaha ang mga komunidad sa paligid ng lawa. Ang proyektong ito ay inasahang magbigay ng tulong sa ekonomiya ng Laguna at sa rehiyon ng buong Calabarzon. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. 47 senatorial aspirants idineklarang nuisance candidates. BBBM positibong walang magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo. Kongreso binusisi ang anomalya sa milyong pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, binatikos ng isang kongresista. At 15-man roster ng Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Iginawad ng National Housing Authority o NHA ang 101 Certificate of Lot Awards o SELA sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng ahensya sa San Jose del Monte, Bulacan. Ang kaganapan ay bilang pakikiisa ng NHA sa isinagawang housing caravan ng lokal na pamahalaan ng naturang lalawigan. Bukod dito, ipinagkaloob din ng NHA ang titulo sa 75 pamilyang benepisyaryo ng programang pabahay para sa mga nakapagbayad na ng buo sa kanilang amortisasyon.
Sa tala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ay nasa halos 8,000 individual o higit 2,000 pamilya na ang naapektuhan ng kasalukuyang bagyo. Yan ang balitang hatid ni Danizel Lopez. Sa datos na naitala ng Department of Social Welfare and Development o DSWD kahapon, ika-11 ng Nobyembre alas 6 ng gabi ay nasa 1,000 pamilya at individual ang apektado sa bagyong Nika. Base sa ulat, ang mga apektadong rehiyon ay ang Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Bicol at Cordillera Administrative Region. Nasa 125 ang apektadong barangay kung saan higit 2,000 pamilya naman ang apektado at higit 7,000 individual. Tiniyak naman ng DSWD ang sapat na pondo para rito kung saan nasa higit 115 milyong piso ang kasulukuyang halaga ng standby funds at higit 2 bilyong piso naman para sa food at non-food items. Ibinahagi naman ng kagawaran na patuloy ang pagriripak nito ng Family Food Packs o FFPs para sa agarang distribusyon ng tulong. Danizel Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang magbabago sa relasyon at kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Ito ay kag-ugnay ng pagkakapanalong muli ni Donald Trump bilang presidente ng Amerika. Matatandaang binati ni Marcos si Trump sa kanyang pagkapanalo na umaasang makakapag-usap sa mas malawak na mga issue. Nanalo si Trump matapos masecure ang mahigit 270 electoral college votes. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at itong News Force. Sa ulo ng mga balita, bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. 47 senatorial aspirants idineklarang nuisance candidates. BBBM positibong walang magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo. Kongreso binusisi ang anomalya sa milyong pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, binatikos ng isang kongresista. At 15-man roster ng Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers, inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Jade Buhoy at narito ang mga napapanahong balita. Handa at aktibong Philippine Coast Guard o PCG na respondehan ang pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan sa Northwestern Luzon sa pagdating sa rescue operations. Ito ay bilang paghahanda sa bagyong Nika kung saan inihanda na nito ang mga tauhan at inalabas na rin ang mga response equipment at rescue assets. Tiniyak din ito na gumagana ang lahat ng mga radio communication device para masiguro ang komunikasyon sa gitna ng kalamidad. Inalmahan ng isang kongresista ang umano'y nagiging special treatment kay Apollo Kibuloy. Ito ay matapos payagan na mas mapatagal pa ang pananatili nito sa ospital. Francis Reyudique para sa detalye. Kinumpirma ng Philippine National Police na dinala sa ospital si Apollo Kibuloy matapos ang paninikip ng kanyang dibdib at irregular heartbeat. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, dinala si Kibuloy sa Philippine Heart Center dahil ang insidente umano ay isang banta sa buhay ng pastor. Bago madala sa ospital ay nakadetine si Kibuloy sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Naharap si Kibuloy sa kasong sexual at child abuse at qualified human trafficking. Samantala, binatikos ng isang kongresista ang pagpayag ng korte na manatili sa ospital si Kibuloy hanggang November 16.
Ayon kay House Assistant Minority Leader Arlene Brosas, pagpapakita ito ng selective justice at special treatment kay Kibuloy. Paggigit niya, hindi makaturungan na agad na garantihan ng korte ng medical furlough si Kibuloy sa kabila ng mabibigat na kasong kinaharap niya. Aniya, ang ibang mababang political prisoner na may malubhang sakit ay hinahayaan lamang magtiis dahil sa kawalan ng maayos na medikal na atensyon. Panawagan ng kongresista maging patas ang hustisya at bigyan ng pantay na konsiderasyon ang lahat ng mga bilanggo. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Nagbigay paalala ang Department of Information and Communication o DICT sa publiko sa lumalaganap na tech scam ngayong Kapaskuhan. Ayon sa kalihim na si Ivan John Uy, ang bagong scam na ito ay hinihikayat ang publiko na pindutin ang link mula sa mensahe. Babala pa niya huwag magpapadala sa tila makatotohanang link na ito upang hindi makuha ang inyong mga personal na impormasyon. Tinitiyak naman ng DICT na nakikipag-ugnayan na sila sa mga bangko, telecommunication companies at e-wallet providers sa lumalaganap na issue. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, bagong species ng blueberry na diskubre sa Mount Apo. 47 senatorial aspirants idineklarang nuisance candidates. BBBM positibong walang magiging pagbabago sa relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos matapos ang pagkapanalo ni Trump sa pagkapangulo. Kongreso binusisi ang anomalya sa milyong pondo ng OVP. Umano'y special treatment kay Kibuloy, binatikos ng isang kongresista. At 15-man roster ng Gilas para sa FIBA Asia Cup qualifiers inilabas na. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.